ratings. Comparison of the year ratings at the same period of this term. O yan ha. At dito, nangunguna po si Rodrigo Roa Duterte na mayroong 87%. At sumunod naman po si Benigno Aquino III na meron 68%. At sumunod si Gloria Macapagal Arroyo na meron pong 30%. At eto si Marcos Jr. na wawa naman to. Wawa naman Marcos, kakahiya. Panginoon, kung sino pa hindi presidente, yung pa yung pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Kaya nakaka-lurky. Yan alam niyo, di alam niyo, sampal sa mukha nila to, tong tong ratings na to. Muta na kaya nanggigigil si Claire eh. Hindi alam ni Claire kung ano idadahilan niya. Kasi kaya bumaba ang ratings sa mga fake news. Ulul! Ulul! Bumaba ratings dahil sa mga fake news. Sabihin mo lang, wala kasi kayo nagagawang proyekto kaya ganun. Hindi, ito pa, puwera biro. Bakit nga ba talaga sobrang baba? Kasi first time in history of the Philippines. Wow, Philippines. Etong record na to, hindi sa totoo lang po, first time lang ho sa history ng Pilipinas na merong presidente na 25% lang ang naniniwala sa kanya at nagtitiwala. Unang-una kasi, ang dami naman talaga din kasing kapalpakan ni Marcos. Flood control, yung mga budget, yung 20 pesos na bigas, 4 pesos na pamasahe sa jeep. Ano pa ba? Ang dami niyang kapalpakan, yung hindi niya daw papasukin ng ICC, hindi niya na wala daw baril sa KOJC. Maraming talagang ginawa si Marcos na talagang kinainis ng taong bayan dahil nga sa kanya kasinungalingan. Totoo naman talaga eh. Dahil sa sobrang niyang kasinungalingan, kaya ganito talaga siguro ang nangyayari sa kanya. No? So yan, kawawa naman si Marcos. Itago na natin. Nakakahiya eh. Baka tawag dito parang so ito na lang, ito yung papanoorin ho natin, mag-usapang easy papatungkol din sa ratings burin. Tumalsik yung laway ko. Papatungkol din po ito sa ratings. So dito, tignan nyo ito maigi ha. At ito dapat na nga daw talagang bumaba na sa pwesto etong si Marcos Jr. Hindi alam nyo kaya kaya nagkakaganyan talaga sila, nanganganib na talaga to. Alam nyo, baka hindi talaga magtagal. Baka nga kasi isipin niya may 3 years pa siya na na paninilbihan. Ang tanong, nagsisilbi ba? Hindi naman nagsisilbi. So sa 3 years yun, baka umabot na lang ng 5%. Yun, kakapal naman ang mukha mo na nun. Ikaw ako sa'yo, lumayas ka na eh. Wala nang titiwala sa'yo. Kung mga ganun, wala nang titiwala sa'yo, lumayas ka na ng kusa para hindi masyadong masakit. Diba? Panoorin muna natin to, panoorin natin to. Yan. Mas mababa pa ito sa nakuha ni Noynoy Aquino noong panahon ng from 2010 to 2016. Nangangahulugan lamang na sa ating kasaysayan ay ang mababa ang nakuhang approval at trust rating ay si Presidente Bongbong Marcos. Kaya marami ang nagsasabi na bakit hindi pa mag-resign yan ay wala namang naniniwala na dyan. Nahin ko lang po itong latest survey na kung saan ay bumagsak po yung ang trust at approval ratings po ng Pangulong Marcos Jr. kumpara po dito kay Vice President Sara Duterte na napakataas po ang itinaas. Ano ho ba ang masasabi po ninyo?
Well, makikita natin dito ang pulso ng bayan precisely because isinusuka na ng sambayanang Pilipino ang mga namumuno ngayon. At yan ay hindi lamang opinion, no? Yan ay lumalabas na sa mga surveys, and in this case, very prestigious ang one of the top 2 survey groups ang nagtalaga niyan, no? And lumalabas sa ating survey na yan na talagang kumpirmado na yung findings ng Publicus Asia sa pamamagitan ng Pulse Asia. Ay nakikita natin ngayon na talagang negative, no? Negative na ang dating ng ratings ng Pangulo, at habang bumubulusok ang ratings ng Pangulo ay siya namang pagtaas ng ratings ng ating kagalang-galang na Vice Presidente. Yan ang maliwanag na nangyayari na sa nakikita natin ngayon. In fact, sa Pulse siya nga dito sa March 2025, ang dito dumiretso na tayo sa approval rating, wala naman malapit din Sa trust rating ng Pulse Asia, 25% ang trust rating, ang distrust ay 54. So ang net trust rating ay negative 19. At ito ay inihahalin tulad na Jake sa mas mababa pa ito sa nakuha ni Noynoy Aquino noong panahon ng from 20. Hindi kasi ito yung panahon ni Noynoy Aquino, talagang siya na yung siya alam nyo, sa totoo nga, tinalo siya ni Marcos talaga. Kasi si Noynoy Aquino, siya yung itinaguri ang the worst president ever of the Philippines. Biruin mo, nagpagawa ng tulay na walang ilog. Lalo na yung sa 44, pinabayaan niya, di ba? Nagpagawa ng tulay, nakahoy lang, nagumuho, sila din yung naligo. Maraming naging kapalpakan talaga din nung panahon ni Ninoy Aquino. Na matatawag natin na kung pagkukumparahin natin yung panahon ni Marcos at panahon ni Ninoy Aquino, mas kahit paano mapagtsatsagaan mo pa yung panahon ni Ninoy Aquino kaysa ngayon. Dahil ngayon grabe, lahat ng budget wala. May ipinangakong flood control, 5,500 flood control, biglang bumaha. Asan na yung flood control? Nawala. Na ano lang daw, na-overwhelm. Nawawala pala ang isang bagay pag na-overwhelm. Ang galing, di ba? So talagang kinalaban or talagang tinalo ni Marcos Jr. etong si Ninoy Aquino sa pagiging worst president, no? Na kay Ninoy Aquino na yun yung yung trono na yun. Inagaw ni Marcos yun. Pero biruin mo mas mababa siya. Talagang sad-sad talaga hanggang ngala-ngala. Hanggang sa pangangiwi ang ratings or tiwala ng taong bayan kay Marcos. Tsaka sa dinabi-dabi naman din kasi nangyari naman din kasi sa Pilipinas. Unang-una, namimigay sila ng ayuda sa walang nababagyuhan. Yung mga adik mas kinakampihan kaysa dun sa mga pinatay ng mga adik. Mas dumami ang kriminal ngayon kaysa nung panahon ni PRRD. Mas bumalik ulit ng napakabilis ang droga. Dumami ulit yung mga magnanakaw. Kamakailan lang may isang balita, isang Move It rider inagawan na ng motor, sinaksak pa ho. Tapos sasabihin nila mababa na ang crime rate sa Pilipinas. Alam nyo, sa kadalasan
Oo, paulit-ulit kayo nagsisinungaling pero darating at darating yung panahon kung kailan kayo mabibinggo. At eto na yon. Eto na yun kasi palaging sinasabi na maayos daw ang Pilipinas, hindi daw magulo, maayos daw, wala daw gulo, marami daw hindi nagugutom, ganun. Diba? Yun yung sinasabi ni Madam Claire. Oo. So yung mga bagay na yun, ito yung isa sa pinaka halimbawa na, "Hoy Claire, hindi totoo sinasabi mo. Hoy, administrasyong Marcos, puro kayo sinungaling. Ito yung katotohanan." Ito yung katotohanan. Boto ito ng taong bayan. At inamin po ito Hindi po ito fake news. Inamin po ito ni Claire Castro mismo. 'Di ba? Sabi niya nga paanong hindi daw bababa ratings? Ang dami daw fake news kay Marcos. Raulo. Sinisi mo pa kami. Unang-una ikaw nagpababa ng ratings ng Pangulo. Hindi kami dahil yung mga pinaggagawa mo diyan. Alam mo kasi iba kasi yung vlog. Iba yung vlog, iba din yung katayuan mo bilang Yusek. Yusek ba tawag sa kanya? Hindi ko alam kung anong tawag sa kanya, Yusek ata Basta yun, yung tawag sa'yo. Pero hindi talaga kasi nakikitaan ng ganun potensyal etong si Claire. At marami pa. Andyan din ang kanyang House Speaker na laging isa rin sa dumudungis sa pangalan ng Marcos. Andyan din yung asawa niya. Andyan din yung anak niya na isa sa mga pumirma sa impeachment kay BP Sara. So kasi kahit din naman ako makakapag-isip ako na bakit pa ako magtitiwala sa iyo? Ultimong Congress hindi mo kayang kontrolin. Diba? Yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, isang salita lang ni Marcos Jr. tapos po yun. Wala hong pipirma dun. Ganun katindi ang kapangyarihan ng isang presidente pero hindi niya ginawa. Diba? Yung mga nangyayaring hearing ngayon sa Congress, kayang-kaya mong ipahinto rin yun. Pero hindi mo ginagawa. Kaya yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ka pinagkakatiwalaan ng Pilipino. At yung sinabi mo na hindi naman sukatan ang pagpapa-hair follicle test sa tiwala ng taong bayan, dun kanila nabisto. Doon ka bumingo. No? Dahil yung hair follicle test na napakasimple lang namang gawin, hindi mo kayang gawin. Dahil doon bumase itong mga Pilipino kung bakit hindi kanila pinagkakatiwalaan ngayon. Sa totoo, yung hair follicle test na yun, kung kinagat ni Marcos yun, baka grabe yung baka siya maging Kasi siya yung magiging magandang halimbawa sa lahat ng politiko at kandidato na tumatakbo sa Pilipinas. Ngayon. Si Presidente Bongbong Marcos nagpa-drug test, pa-drug test din tayo. Hair follicle test din tayo kasi sinimulan niya na Siya ang pinakamataas na lead sa bansa natin. So kailangan siya sundin natin siya. Diba? Sa madaling salita, maging maganda kang ehemplo sa mga nasa laylayan mo. Hindi nangyayari. Ultimong pulis mo hindi daw maituturing na addict yung tawag dito nandito na yung copy ko guys, ang init, aray sakit. Hindi daw maituturing na addict yung mga taong gumagamit ng droga dahil sa trabaho. At eto pang isa pinakamalapit. Yung ginawa nyo sa KOJC, yun din talaga. Alam nyo, kaya ako nga sinasabihan si Pastor na siya yung naging buhay na daan para matuklasan ng bawat Pilipino kung gaano kahayop ang administrasyong Marcos sa pamamagitan yun ni Pastor. Kung ano yung ginawa kay Pastor, ganun din ang ginawa kay Pangulong Duterte at ganun din ang gagawin nila sa mga susunod nilang target. Malay nyo, bukas kayo na.
Kaya importante talaga na maipasok ngayon 10 Duterte senatorial candidate, no? Kaya tuloy na natin 'tong video at magkakape muna ako. 10 to 2016, nangangahulugan lamang na sa ating kasaysayan ay ang pinaka mababa ang nakuhang approval at trust rating ay si Presidente Bongbong Marcos. Kaya marami ang nagsasabi na bakit hindi pa mag-resign yan ay wala namang naniniwala na yan. At palagay ko, wala na, babagsak na yan. Kung dodoktorin pa nila ang darating na eleksyon na nagpapakita na ng sintomas sa mga OFWs, no? Ay lalo nang mawawala. Negative na nga ngayon eh. Baka maging negative na yan. Baka mawala na pati ang positive trust rating na yan. Opo. Pero Kaado, ito ba, paano ba, ano bang nakikita po ninyo? Ano magiging implikasyon nito? Lalo na ang presidente yung nag-i-endorse doon sa kanyang alyansa, doon sa kanyang mga senatorial candidates sa darating po na halalan. Malaking epekto ho ba ito? Lalo't itong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos ay bumagsak. Nagpapanik eh. Nagpapanik na nga ang mga kandidato ng Alyansa Bagoong dahil nasasabay sila sa nasasabay sila sa pagbulusok ng rating ng Pangulo. Alam mo, ang ginawang sakripisyo ni Presidente Rodrigo Duterte, na nakita na sa bayan ng Pilipino na kung ang isang dating Pangulo ng Pilipinas na kinagigiliwan at minamahal ng taong bayan ay kaya-kaya nilang kidnapin at ipatapon sa ibang bansa in violation of our sovereignty, in violation of our laws, in violation of even our conscience, no? Nangangahulugan lamang na wala ng konsyensya talaga mga nakaupo dyan. Nagkonsyabahan pa. Hindi lamang 2, 3, 4, siguro hanggang 5 na cabinet officials sa involved dyan. Directly. Hindi pa natin sinasabi yung mga indirect, no? Ultimong mga kandidato ng Alyansa Bagoong. Ito din kasi yan eh. Ito din yung isa sa mga dahilan, no? Ito may papanood ako sa inyo. Putulin na natin si Kaado. Baka mamaya mag-high blood na si Kaado dun. Ito din ang isa sa mga dahilan bakit bumaba ang ratings ni Marcos Jr. So ito, panoorin natin. Bakit nga ba patuloy na bumababa ang tiwala ng publiko kay Pangulong Marcos Jr.? Pakinggi ha. Ang dahilan ay ang kabiguan ng administrasyon na tugunan ang mga pangunahing suliranin sa ekonomiya ng bansa. Mga suliraning may direktang epekto sa buhay ng bawat Pilipino. Si Veril Parma magbabalita. Ang pagbaba ng approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagsisilbing salamin ng kakulangan ng aksyon ng gobyerno sa mga pangunahing isyong kinakaharap ng bansa. Mga isyu na direktang nakakaapekto sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa harap ng lumalalang inflation at patuloy na mababang sahod, ang pangako ng administrasyon na magdulot ng tunay na pagbabago ay malayo pa nga sa katotohanan. Ayon kay Dr. Michael Bato, isang eksperto sa larangan ng ekonomiya, sa halip kasi na tuwirang tugunan ang ugat ng mga problemang ito, ay mas binibigyang prioridad ng administrasyon ang pamimigay ng ayuda. Isang hakbang na sa pananaw ni Bato ay hindi sapat upang malutas ang mga pangunahing suliranin. Sa pool. Hindi kasi totoo naman din yun. Ito pa isa to. Hindi ko to nabanggit kanina. Yang ayuda na yan. Alam nyo, walang masama sa pamimigay ng ayuda. No? Walang masama dun. Ang masama ho dun is palagi mong gagawin. Na wala naman. Kasi ang ayuda kasi sa mga nasasalanta lang po yan ng bagyo. No? Pag may tsaka yung pandemya.
Doon naman nag-umpisa yung ayuda na yan eh. Yan dyan na nag-umpisa yan sa pandemya. Ngayon, eto. Patuloy sila na namimigay ng ayuda na hindi nila nakukuha, na hindi pa rin nila nakuha yung respeto ng taong bayan. Kasi ang taong bayan, unang-una kasi ang ayuda, isang araw lang, wala na. Pero kung halimbawa lang po mga kababayan, yung ginastos sa ayuda ay nagkahalaga po ng 20 million. Sabihin na natin sa buong Bicol binigyan ng ayuda, buo hindi lang sa isang barangay meron siya, nagkakahalaga po siya ng 150 million. Yung ayuda na yung magagamit nila sa 3 araw. So paano na yung kinabukasan? Pagtapos ng 3 araw na yun, naubos yung 5 kilong bigas, 3 noodles, 3 sardinas, isang asukal na may mukha pa ni Martin Romualdez. Yung Nor Cubes na may mukha ni Trillanes, ni Marcos Jr., 'di ba? Yung Bechin tsaka Sin na may mukha ni Martin Romualdez. Pagtapos ng 3 araw, halimbawa sa isang pamilya binigyan sila ng 5 kilo, 4 sila dun. Saan mapupunta yun? Makakuha sila ng 3,000 sa tupad, 3,000 sa AIC, so may 6,000 sila. Hanggang kailan yun sa mahal ng bilihin? Sabihin na natin mga 5 days. So sige, sagad na natin. Pero kung yung 150 million na yun, ginawa ng proyekto yun or nag-isip sila ng pangkahapang kabuhayan. Sabihin na natin, sige, mamimigay tayo sa kada barangay ng 100 na pushcart na may kasama ng mga lutuan at pangpuhunan, paninda na nila sa kada pamilya. So yung pushcart na yun, yung Pilipino mismo ang gagawa ng buhay niya. Kapag naging tamad siya, mapapabayaan niya talaga yung buhay niya. Pero kung magsipag siya, nandyan naman na lahat, wala na siyang problema sa puhunan, mas maganda ho sana yung ganun. Yun, pwede nilang pang lifetime yun, pwede nilang pang matagalang source of income yun. Pero yung ayuda, wala talaga mapupuntahan yung putang inang yan. Ngayon, may ayuda ka, ay paano bukas? Ay kung kasing lakas ko pa kumain yung mga anak mo na 2 sandok, 3 sandok ng kanin. Tapos 1 kilong manok ang ulam. Diba? Di wala nga. Hindi talaga, alam nyo yung mga ayuda niya, sabi ko sa inyo, hindi masama yan. Tanggapin nyo kasi pera natin yan. Ang masama dyan is tinotolerate mong maging tamad yung mga Pilipino. Hindi nyo ginawan ng magandang sana. Alam nyo, napakaganda sana. Yung katulad nyo sinasabi ko nga, kung bigyan nyo ng panghanap buhay yung mga tao sa bawat lugar na binibigyan nyo ng ayuda. Hindi solusyon ng ayuda, hindi solusyon yung AX tupad na yung kahit magkano pa. Buti sana ito buti sana kung bibigyan nyo ang mga Pilipino ng tigi 1 milyon. Ito to. Kung bibigyan nyo ng tigi 1 milyon ng mga Pilipino, okay yun. Pwede nilang pagsimulan ng negosyo at maliit na bahay yun. Pero yung ayuda, wala talagang patutunguhan yun. Tuloy natin. Ito ay nagpapakita ng kabiguan ng gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. na i-address yung mga fundamental issues na kinakailangan i-address ng isang gobyerno. Kaya nakikita natin dito, ano bang numero 1 issue? Controlling inflation, pagtaas ng sahod. These are fundamental economic issues. Pakikita sa datos na nilalabas ng gobyerno, mababa na ang inflation. Pero bakit pa rin maraming nagugutom? Bakit marami pa rin nagsasabing sila ay mahirap? Yung approval rating ni Marcos Jr., makikita talaga natin na hindi niya ito na-address kasi nga, he's the least trusted president. Binigyang diin din ni Dr. Bato na malaki ang epekto ng laganap na kriminalidad sa bansa. Isang hadlang sa kumpiyansa ng mga foreign investor na mamuhunan sa Pilipinas. Ayon sa ekonomista, paano nga ba uunlad ang isang lugar kung mismong mga dayuhang mamumuhunan ay nangangamba sa peace and order situation sa bansa?
Yan nga, yan isa pa din yan, yung krimen. Laganap ngayon, grabe. Rape dito, rape doon. Patay dito, patay doon. Oo, nagkakaroon ng mga bypass operation at na may mga nasasalambat na mga droga pero walang drug lord. Ang masama pa nito, yung umamin na drug lord siya pinalaya, tumatakbo ng mayor ngayon. Yung mga tinuro ng isang drug lord na kasama nila sa illegal na droga na si De Lima, nakalaya din ngayon. Yan din yung isa sa mga kinakagalit ng mga Pilipino na nung panahon ni Pangulong Duterte, kinukulong yung mga yan, tapos ikaw pinapalaya mo. Ang galing mo naman, kupal ka. Ay, sorry. Hindi, totoo po yan. Sobra na ngayon. Grabe ang Pilipinas. Natatakot lang din ako na mangyari na dumating yung araw. Kasi ngayon pag may, alam niyo yung mga vlogger, may mga question silang content. Sino ang pinakamahirap na bansa sa buong mundo? Kadalasan na pumapasok sa isip ng mga tao, Africa. Pero hindi na eh. Talo na po tayo ng Africa ngayon. Yan po yung totoo. Mas mayaman pa po ang Africa ngayon sa atin. Huwag sanang dumating ang araw na ang Pilipinas ang maging pinakamahirap na bansa sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Napakasakit po nun. Sa totoo silang po, may 3 years pa si Marcos. Kaya na pang baguhin lahat. Iayos niya pa. Pero kung patuloy pa rin sila sa katarantaduhang ito sa mga nangyayari sa Pilipinas, sabi ko sa inyo, etong pagtapos ng termino ni Marcos, sobrang hirap ng Pilipinas. Kaya ngayon pa lang dapat mamili talaga tayo ng mga kandidato na mas makakatulong sa atin at talagang ramdam kung ano yung kahirapan na nararamdaman natin. Yan, nandyan po yan sa Duterte senatorial candidate. Kaya talaga dapat ihalal natin yan sila. Sabihin na natin, sige dayain nyo, pero kami, solid kami at maghahanap pa kami ng mga kasamahan namin para bumoto sa mga taong yan. Ito pa masakit. Sinong papasok na investor? Kung pinapatay nga sila dito. Ayan o. Yung issue ng peace and order, security and safety, yan ay kakabit din yan ng issue ng economic development. Kailangan dito magkaroon ng structural change, no, sa ating lipunan at sa ating ekonomiya para ma-address ito yung long-term issue. Kaya naman naniniwala ang ekonomista na ang mga panukalang isinusulong ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy ay maghahatid ng tunay na pagbabago, isang pagbabago na matagal nang kinakailangan ng Pilipinas. Itong mga panukala ni Pastor Quiboloy, no, about yung mga kinakailangan gawin ng ating bansa, ito ay bahagi, no, ng kinakailangan para tayo magkaroon ng structural transformation. Kasi yun yung kinakailangan mangyari sa ating bansa. Sa kabila ng mga kabiguan at kapalpakan ng Administrasyong Marcos, ang mga solusyon na inihahain ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay naglalaman ng pag-asa para sa isang mas matatag at maunlad na bansa. Ang mga panukalang isinusulong ni Pastor Quiboloy ay hindi... Ito lang mapatungkol diyan kay Pastor. Alam niyo, pag dumating yung araw na ang Pilipinas na ang pinakamahirap sa buong bansa, gustahan tayo ang kingdom of the Jesus Christ. Ni minsan hindi maghihirap, promise. Hindi, totoo lang. Hindi maghihirap hindi maghihirap. Ang Davao hindi maghihirap. So kawawa kayo. Kasi kami, kahit papano siguro may tatanggap sa amin sa Davao. May tatanggap sa amin sa Mindanao. Pag halimbawa na wala no choice na, hindi na namin kayang mamuhay dito sa Maynila. Lipad na tayo ng Davao, doon makakapagtanim. Safe pa kami doon. Kayo ang kawawa, yung mga tiga Maynila. Promise. Kaya hanggat maaari talaga kailangan kailangan na talagang umaksyon. Kailangan na talagang kailangan na umaksyon at kailangan ng mapalitan. Kung kayang palitan, pwede natin gawin.
At kung kasi ilang beses na rin natin sinasabi sa kanila ilang beses na natin sinasabi sa gobyerno na ayusin ang pamamalakad dito sa Pilipinas pero walang nangyayari. Anong gagawin natin? Tingnan mo yung ratings niya, 25% na lang. Ratings sa yung trusted issue sa kanya. So gaano na lang kadaming tao yan? Kaya nga kanina sinabi ko baka puro vlogger na lang nila yan eh. Mga trolls na binabayaran nila. Yan yung mahirap dyan eh. Kaya talaga, nakakatakot lang talaga na baka mauwi sa wala na talaga tong Pilipinas. Kaya naman naniniwala ang ekonomista na ang mga panukalang isinusulong ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy ay maghahatid ng tunay na pagbabago. Isang pagbabago na matagal nang kinakailangan ng Pilipinas. Itong mga panukala ni Pastor Quiboloy about yung mga kinakailangan gawin ng ating bansa, ito ay bahagi ng kinakailangan para tayo magkaroon ng structural transformation. Kasi yun yung kinakailangan mangyari sa ating bansa. Sa kabila ng mga kabiguan at kapalpakan ng Administrasyong Marcos, ang mga solusyon na inihahain ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay naglalaman ng pag-asa para sa isang mas matatag at maunlad na bansa. Ang mga panukalang isinusulong ni Pastor Quiboloy ay hindi lang basta mga pangako, kundi mga konkretong hakbang tungo sa structural transformation na tunay na magdudulot ng pagbabago, isang uri ng pagbabago na matagal lang hinahanap ng ating bayan. Habang ang administrasyon ni Marcos Jr. ay patuloy na nahaharap sa krisis ng hindi pag-aksyon sa mga pangunahing issue, si Pastor Quiboloy naman ay handang magdala ng tunay na solusyon at pagbabago sa halip na magbigay ng pansamantalang lunas o ayuda para sa Diyos at sa Pilipinas. Kaya dyan ako believe din kay Pastor yung ganyan. Hindi lang kasi talaga, alam nyo kung hindi lang natanggalan ng prangkisa ang SMNI. Mababalitaan to ng buong Pilipinas eh. Biruin mo freeze na ho yung account ng KOJC pero patuloy pa rin ng trabaho. Etong mga nakikita nyo, akala nyo paulit-ulit lang yan. Yung mga tulong na yan, yung mga putangin na hindi yung hype na yan, putangin na hindi pa mamatay yan. Sorry. Yan yung mga nakikita nyo pagtulong ni Pastor, yung mga sa mga kabataan, yung mga school supply, mga pag-aaral ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yan. Wala po yan dito. Partida po Hindi ito kay OJC member yung mga batang yan. Hindi po yan kay OJC member. Mga ibang relihiyon po yan sila dyan. Hindi yan baka sabihin nyo, mga kay OJC member hindi ho. Iba't ibang relihiyon ho yan sa Davao. Yan yung tulong na yan. Yan yung kailangan natin eh. Diba? May leader tayo na mas makakatulong at galing sa hirap mismo. Yun yung pinakamaganda dun, galing sa hirap. Si Marcos galing ba sa hirap yung putangin ng yan? Sorry na. Papamura tuloy ako. Puta na, lumaki ng mayaman niyang hayop na yan. Baka nga, hanggang ngayon di pa nakakatikim ng tuyo yan. Baka hanggang ngayon hindi pa nakakatikim ng mantika na ginanon sa kanin, nilagyan ng toyo tapos ulam na. Kanin, kape, hindi niya pa nakakain yun. Yung puti lang siguro. Ay, si Claire kasi, puro kasi puti. Ang hilig nyo sa puti, kaya yan, puro kayo puti. Ay naku po, ewan ko na lang ano bang mangyayari sa bansa natin. So dito tayo kay Vice President Sara Duterte, ang kanyang sinabi mapatungkol sa pag-endorso niya sa mga kandidato ni Marcos Bangag Jr. So panoorin natin. Ano kaya sasabihin ni Vice President Sara Duterte? Bago natin panoorin, ano kaya ang kanyang paliwanag dito sa pag-endorso kay Amy Marcos. Sa tutusin si Camille Villar, hindi siya big deal sa mga, ito totoo lang Hindi po big deal sa taong bayan si Camille Villar. Una-una wala namang ginawang masama si Camille Villar sa mga Duterte. Bagkus pa nga po magkaibigan po si Manny Villar at si PRRD.
At wala ding banat si Camille Villar sa mga Duterte. Dito lang talaga nagkaroon ng ng pangit na dito sa pag-endorse niya kay Amy Marcos. Doon talaga nagalit ang taong bayan. Hindi naman totaling galit. Pero wala talaga parang bagay, sabi nga namin decision naman ho natin yun kung siya ay susundin natin o hindi. Pero pagdating nga dito kay Amy Marcos, no to Amy Marcos. Never again. So panoorin po natin yung paliwanag ni Vice President Sara Duterte. Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga dahilan sa likod ng kontrobersyal niyang pag-endorso kina re-electionist Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar. Isang hakbang na naglalayong magsulong ng isang mas matatag at progresibong bansa. Si Jason Rubrico sa balita. Iboto si Senator Amy. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Umani ng atensyon ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kina re-electionist Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar lalo't papalapit na ang May 12 elections. Hati naman ang opinyon ng publiko. May ilang natuwa, ang iba nagtaka at nabigla. Pero ang lahat nag-aabang ng sagot at paliwanag mula sa pangalawang Pangulo para sa tanong na bakit. Nitong 21 ng Abril, sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag, nilinaw ni VP Sara ang dahilan ng kanyang suporta para sa dalawang kandidato. Ayon sa kanya, ang mga kandidatong kabilang sa Duterte kasama sina Marcos at Villar ay may iisang layunin at yun ay ang pagkakaroon ng isang mapayapa at maunlad na bansa. Wait lang. Siguro dito kukontrahin ko first time ever si Vice President Sara Duterte. Ako, siguro kay Camille, Vice President, naniniwala ako na may katangian siya na katulad sa Duterte. Pero putang na kay Amy Marcos wala talaga. Hindi po ako galit sa kay Vice President Pero wala talaga. Wala akong nakikita kay Amy Marcos na katangian na katulad sa Duterte. Putang na bali-balik ta rin man ang mundo, Marcos pa rin yan, manggagamit pa rin yung mga putang inang yan. Kaya sabi ko sa inyo hindi naging big deal si Camille Villar. Wala talaga. Okay ang tao sa kanya. Pero kagaya nga ho namin ang sinasabi namin palagi na mag-focus lang tayo sa 10. Kasi mas malaking tsansa na 10 lang ang iboto natin. Etong 10 Duterte senatorial candidate lang. Dahil kapag pinunuan natin yung dosing yan, baka may matanggal pa ho sa isa sa mga Duterte senatorial candidate. At sana hiling ko din kay Vice President Sara Duterte na sana kung nagawa niya ito kay Camille Villar, kay Amy Marcos na pag-endorso, sana gawin niya rin po sa sa mga Duterte senatorial candidate katulad nila Pastor, JB Hinlo, Lauro Lambino, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondok. No, so ako po hindi po ako nagmamadali. Sana ako'y parang kahilingan ko po yun. Kahilingan ko na sana mangyari din sa mga Duterte senatorial candidate yung pag-i-endorso ni Vice President Sara Duterte. So kung ito man, yung sinasabi ni Sara Duterte, ang na parang pagkakaisa at kaunlaran ng layunin sa pag-i-endorso kay Camille tsaka kay Amy Marcos. Siguro kay Camille lang pwede, pero kay Amy Marcos hindi talaga. Sorry po dala na po tayo Huwag matawagin tayong pabudol. Kung baka may pinaplano si Vice President Sara Duterte na hindi kayang arukin ng utak natin, pabayaan po natin siya, respetuhin po natin siya. Sariling desisyon niya po yan.
no? Siguro basta tayo ay mag-focus lang sa 10 Duterte senatorial candidate. So tuloy natin. Dagdag pa ni VP Sara, ang vision na ito, aniya, ay sapat na upang mabuwag ang mga pader ng pagkakahati-hati sa politika. May komento naman ang mga kilalang kalyado ng mga Duterte sa pag-endorso ni VP Sara kina Amy at Camille. Isa na rito si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Meron ng mga kadahilanan si VP Inday Sara. Igalang ko natin kung naman ang mga kadahilanan. Nagsalita rin si Attorney Harry Roque. No, diba? Tama ako. Kung ano man yun, sariling kagustuhan ni Vice President Sara Duterte yun, yung pag-endorso niya. So, ano na lang natin, suportahan natin. Pero hindi para iboto si Amy, ha? Hindi rin para iboto si Camille. Kundi respetuhin na lang natin yung decision niyang yun. Partikular na sa endorsement ng pangalawang Pangulo kay Amy Marcos. Dumarating yung punto na kinakailangan mo nilang pagkatiwalaan mo yung mga pinaniniwalaan mo talaga eh. Ako, hindi ako sang-ayon, pero susunod ako dahil tingin ko may dahilan naman si VP kung bakit niya inendorso. Siguro yan ay may kinalaman sa impeachment. Siguro may pangangailangan na i-expand pa niya ang base niya. Whatever the reason is, susuporta ako kay VP, hindi kimangga. Una na rin sinabi ni Hanilet Avancenia, common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na alam na ng dating Pangulo ang endorsement ni VP Sara kay Amy, pero no comment siya dito. May mensahe naman si dating Pangulong Duterte sa kanyang mga taga-suporta. Kalimutan nyo lang daw siya kung hindi nyo suportahan yung PDP niya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Grabe. Ay, ikaw, may pag-asa pa makiyaw. Minsan sumasakit din ulo ko sa ganito eh. Pero yun nga, sabi ni Pangulong Duterte, pero nakakaano yun, no? Sabi ni Pangulong Duterte ay kung ano nga daw, kung kakalimutan daw ang PDP, mas okay na po daw na kalimutan na din siya. So, ang nagkakaano kasi dito, kanino tayo maniniwala? Kay Vice President o kaya no? Pero yun nga, sasabihin ko nga sa inyo na doon pa rin tayo kay Pangulong Duterte syempre. At respetuhin natin yung ginawa ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi natin iboboto. Kasi ito po ang mga iboboto natin. Nananawagan si Pastor Apollo C. Quiboloy sa publiko na bumoto ng straight sa mga kandidatong inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanya, ito ang tanging paraan upang matiyak na hindi mai-impeach si Vice President Sara Duterte at may pagtatanggol siya laban sa mga umaatake sa kanya. Si Troy Gomez sa balita. Kita ninyo ini-impeach ang isang Vice President. Sa isang video message muling iginiit ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy ang kanyang buong suporta kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng sunod-sunod na akusasyon at tangkang pagpapabagsak sa kanyang liderato. Buo ang paninindigan ng butihing pastor na ipagtanggol ang pangalawang Pangulo laban sa mga orchestrated na paninira at political maneuvering. Iginit ni Pastor Apollo C. Quiboloy na sa ilalim ng proseso ng impeachment, kinakailangan ng hindi bababa sa 9 na senador na boboto kontra rito upang mapigil ang tuluyang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Kaya naman ayon sa kanya, ang pagboto ng straight sa PDP laban ang nagsisilbing panangga o pananggalang ni VP Sara Duterte laban sa bantang impeachment at mga puwersang nais siyang pabagsakin. Pag na-impeach po kayo, perpetually hindi na kayo makapaglingkod sa bayan. Hindi na kayo pwedeng maglingkod pa, perpetual po yan. O kaya habang buhay, hindi ka na pwedeng pumasok pa sa paglilingkod sa bayan. Yan ang gusto nilang mangyari kay Vice President Sara Duterte. Kita ninyo ini-impeach ang isang Vice President sa mga unfounded na mga akusasyon tulad ng intelligence funds, samantalang
bilyon, trilyon ang nilulustay ng mga nasa kapangyarihan. Dagdag pa ni Pastor Apollo C. Kibuloy, mamimigay sila ng mga sample ballot sa buong bansa bilang gabay sa mga botante para matiyak ang solidong suporta sa buong slate ng PDP laban. Anya ito ay hakbang upang maiwasan ang kalituhan.